Alam nyo, paano kaya kung may isang faith healer na hindi lang yung sakit sa katawan mo ang nakikita niya, kundi pati na rin yung mga kasalanan mo? Medyo nakakakaba, di ba? Well, yan mismo ang pag-usapan natin. Titingnan natin ang kakaibang sistema ng paniniwala ng isang Pinoy na manggagamot, si Narciso Colalo, base mismo sa sarili niyang mga salita. So, para magsimula, meron siyang isang kwento sa Facebook. Isipin niyo to, may dumating daw sa kanyang dalawang tao para magpaggamot, isang babae, isang lalaki. Parang normal lang naman, di ba? Tinanong niya sila, uy, paano niyo ako nahanap? Napanood niyo ba yung mga video ko? Yung mga usual na tanong, kumbaga. Tapos, dito na nagka-plot twist. Kasi habang hinihintay niya yung sagot nila, bigla na lang daw silang tumayo at umalis. Siyempre, tinanong niya, bakit? Anong nangyari? Ang sagot ng lalaki, ayaw na raw nila. Bakit kamo? Kasi takot na takot daw yung babae dahil nakikita raw ni Olalo yung mga kasalanan nila. Grabe no? So yun na, di ba? Dito na umiikot yung buong sistema niya. Ano ba talaga ang koneksyon ng healing sa kakayahang makita ang kasalanan ng isang tao? Yan ang aalamin natin. Okay, so para masagot yan, kailangan muna nating intindihin to. Sino ba si Narciso o Lalo sa sarili niyang paningin? Ano ba yung misyon na sinasabi niyang ibinigay daw sa kanya? Okay, eto yung pinaka-core ng paniniwala niya. Para sa kanya, linawin natin, hindi siya yung healer. Hindi raw galing sa kanya yung kapangyarihan. Ang tingin niya sa sarili niya ay isa lang siyang parang tool, isang instrumento. Ang Diyos daw talaga ang nagpapagaling at siya lang yung channel dito sa lupa. Pero eto yung catch, hindi basta-basta. May kondisyon daw. Para gumaling ka, kailangan mong maniwala sa dalawang bagay. Una, na si Olalo ay instrumento lang. At pangalawa, syempre, kailangan mong maniwala kay Hesukristo. Kapag kulang yung isa dyan, sorry na lang, walang healing na magaganap. O, di ba? Dito na natin i-connect yung kwento sa simula. Paano niya nga ba nakikita yung mga kasalanan? Ang paliwanag niya, ang Diyos daw mismo yung nagre-reveal nito sa kanya. Para raw itong isang kumpisalan, pero hindi para i-judge yung tao, kundi para malaman nila kung ano yung kailangan nilang baguhin. So ngayong alam na natin yung misyon niya, paano naman kung gusto mong magpagamot sa kanya? Well, hindi yan parang pupunta ka lang sa klinik. May proseso. May parang test of faith kang kailangan pagdaanan. At napakalinaw ng steps niya ha. 3 hakbang. Una, manood. Kailangan mo raw panoorin yung mga video niya, hindi lang isang beses ha, mga 2 hanggang 3 buwan. Pangalawa, ibahagi. I-share mo yung mga video na yon sa Facebook mo. Yan yung patunay. At pangatlo, maniwala. Pagkatapos mo gawin yung 2, saka ka palang pwedeng lumapit para magpagaling. At hindi to biro ha, seryoso siya dito. Tinitingnan daw niya mismo yung Facebook account mo. Kapag nag-scroll siya at wala siyang nakitang shares, ibig sabihin, hindi ka talaga naniniwala. So sorry, walang healing. Sa sistema niya, yung public post mo, yun yung resibo ng private faith mo. Pero bakit ganun kahigpit, 'di ba? Bakit kailangan pa ng Facebook share? Kasi para kay Olalo, hindi lang ito tungkol sa pagpapagaling ng sakit. Ang misyon niya ay may mas malaking kalaban, kumbaga. At ito raw ay ang mga organisadong reliyon o simbahan. So ito yung battle lines na dinedrawing niya. Sa isang corner, nandyan siya, na may direct line daw sa Diyos para ilabas ang katotohanan. Tapos sa kabilang corner, yung simbahan na tinatawag niyang isang negosyo lang na nanloloko ng tao at kumukuha ng pera. Sabi pa niya, aabot pa raw sa punto na gusto siyang ipapatay kasi kapag naniwala ang mga tao sa kanya, mawawalan daw ng kita yung simbahan. At pakinggan niyo tong matapang niyang sinabi. Sabi niya, patayin man ninyo ako, alam na ng tao na ang simbahan ay pangloloko at negosyo. Para sa kanya, the cat is out of the bag. Kumbaga, nabulgar na niya raw yung totoo at wala ng bawian. So nandyan na yung healing, yung test of faith, yung laban sa simbahan, pero para saan ba talaga lahat ng to? Ano yung pinaka-endgame? Ang sagot daw, ayon sa kanya, ay kaligtasan. At para makamit yon, 3 bagay lang daw ang kailangan ng Diyos. Pagbabago, pagsisisi, at paniniwala. Yun lang, hindi raw komplikado. At itong 3 to, para siyang domino effect. Kapag iniwan mo na yung dati mong relihiyon at sinunod mo yung mga turo niya, yun na yung pagbabago mo. Dahil nagbago ka, patunay yan na nagsisisi ka sa dati mong ginagawa. At kapag ginawa mo yan lahat, yun yung ultimate proof na naniniwala ka. Connected silang lahat. At ito pa, yung isang napaka-importante, may deadline.
Lahat ng yan, kailangan mong gawin habang buhay ka pa. Kasi sabi niya, pagpatay ka na, game over. Walang second chance, walang purgatorio. Judgment Day na agad. Kaya habang nandito ka pa sa lupa, dito mo dapat gawin ang paghahanda. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa mundo ni Olalo, yung pananampalataya, hindi sapat na nasa isip o puso mo lang. Kailangan may resibo, kailangan may pruweba, isang public Facebook share. So ang tanong, kung ang paniniwala ay kailangan ng public validation, ano na nga ba ang tunay na kahulugan ng pananampalataya para sa'yo?